Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Brad Rob. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon muli na ito na upang tayo po ay muli makapag-usap-usap, makapagtalakay tayo ng mga aral ng Diyos na mababasa po sa Biblia. At salamat sa Diyos doon po sa mga nagsusubscribe, patuloy na tumatangkilik dito sa atin pong mini podcast and kung saan tinatalakay po natin ang mga salita po ng Diyos na nasa Biblia at para ma-voice out ko rin po sa inyo minsan ang aking mga saloobin, kung ano ang mga naiisip ko sa mga bagay na nasa paligid po natin na sasamahan na kinabibilangan ko po noon. Ayan. At sa iba pang mga bagay. Ayan. Kaya dito po sa Brad Rob Channel, let's talk about the Bible. Ayan. Ayan po. Salamat sa Diyos. Nakairaos po natin nung nakaraan yung atin pong episode 1, ano po, kung saan tinalakay po natin yun pong kung sino ang may karapatang mangaral ng salita ng Diyos. Ayan. Kamusta naman po? Meron po ba kayong mga naging tanong o meron kayong mga naging question doon sa mga sinabi ko po? Ayan, huwag po kayong mahiya. Pwede po kayong mag-comment. Post nyo po yung comment. Sa ngayon, medyo hindi pa po ako ready for hindi pa po ako ready for live. Baka ine-expect niyo po na magkakaroon po tayo ng mga live. Siguro sa ngayon hindi pa po dahil hindi pa po naka-ready yung ating mga equipment. Ayan, at pasensya na po kayo. Ayan, ngayon nag-record po ako with the with my video and para nakita nyo naman po hindi lang picture yung makikita nyo po doon sa ating podcast. Ayan. At muli po sa pagkakataong ito, isang interesanting paksana naman po ang gusto ko pong pag-usapan po natin. Ano po, dahil I think isa ito sa mga bagay na um, masasabi natin na controversial ngayon. Ano? Bakit? Kasi ito ay may kinalaman sa paggawa ng mabuti. Ayan. Pag-usapan po natin ang paggawa ng mabuti. Pero siguro mamaya na natin yan pag-usapan. Um, Magdadagdag po ulit ako ng mga ano ba, mga gusto ko pong ikwento sa inyo tungkol sa aking karanasan sa MCGI. Ano po, o mas kilala noon sa tawag na ang dating daan. Kaya lang, sadly, ngayon hindi na kasi ang dating daan no? Tinanggal na. Sila po ay mga ano na, MCGI Cares na, no? At makikita niyo yan palagi sa kanilang mga polo nakalagay, MCGI Cares. Nakakapagtaka naman kasi alam nyo, ang nakakapagtaka is yung salitang MCGI Cares. No, kasi ako hanggang ngayon parang hindi ko matanggap yung punto na yun na yun yung ipinapakita nila at ipinagpaparangalan nila that MCGI cares. Ayan. Ewan ko po mga kapatid, sa inyo po ba, para sa inyong kaalaman, ano po ba ang ibig sabihin ng MCGI cares? 'Di ba? When we say MCGI cares, members, Church of God International, no? So ang tinutukoy po dito ay yung mga miyembro. 'Di ba? Ganun 'yan Members, Church of God International. So yung mga miyembro yung tinutukoy dito. 'Di po ba? At ang sabi po, members, Church of God International cares. Ayan. So sa kanilang mga gawain, pinapakita po nila that MCGI cares. Sino po yung nagki-care, mga kapatid? Hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos. Baka iniisip ninyo, no? Ang Diyos ang tinutukoy. Hindi, yung mga miyembro, no? Yung mga miyembro daw ay nagki-care. Kaya MCGI, yung mga members ng Church of God International daw ay nagki-care. Ayan. So, kanino kaya o sino kaya ang na-advertise dito, no?
Kapag sila ay mayroong mga gawain, meron silang mga pinangangalandakan na kanilang gawaing mabuti na sila lamang ang may karapatan. 'Di ba, no? Ano 'yan eh. Claim nila 'yan eh. 'Di ba? Sabi nga nung isang ano diyan eh, no? Sabi ni Sis Luz, eto pakinggan natin. Kapatid na Luz. Opo, kapatid na Daniel, salamat sa Diyos. Happy second day ng ating SPBB. Kahapon, yung pinag-aralan natin, napakaganda po noon. Lalo nating na-appreciate ngayon na tayo ay tinawag ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kasi kagaya nga po ng napag-aralan natin, napakalaking karangalan para sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos. Kasi yung pagtawag niya sa atin, yun ang nagbibigay sa atin ng karapatan para naman tayo makapagpahayag ng kanyang karangalan. Kasi kagaya nga po ng nabanggit kahapon, na pag-aral natin kahapon, kahit na may mga ibang mga nagke-claim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI. Pero ano yun, kumbaga, kolorum, ganun, hindi legit. Hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at hindi counted. 'Di ba? Mga kapatid, ano sabi ni Sis Luz? Pag yung iba daw gumagawa ng mabuti, hindi daw katanggap-tanggap o hindi siya tinatanggap dahil parang kolorum lang, no? Ayan, so hindi daw sila ang ano, ang may karapatan daw kasi na magpalaganap o magpahayag ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa ay ang mga member lang ng Church of God International. So, imagine niyo po, no, mga kapatid, sa dami-dami ng tao sa mundo, sila lang ang may karapatang gumawa ng mabuti, no? So kung sabihin na natin, ilang milyon ba o ilang bilyon na ba ang tao sa mundo ngayon? 7 bilyon na. Di po ba? Alam ko, parang siguro sabihin na natin na 7 million na sila, no? Pero I doubt na ganyan na karami. Pero I don't know. Sabihin na natin. Wala pa rin yun sa ano sa 1% yata. So ibig sabihin pala, ang may karapatan lang gumawa ng mabuti ay yun lang kakarampot na tao sa mundo. At lahat ng ginagawang mabuti ng ibang samahan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ayan. Paano kaya? Paano kaya yun? Teka, biblical ba to? Biblical ba yun? Ang problema hindi naman yan kinorek di ba? Nung sinabi yan ni Sis Luz na ang paggawa ng mabuti ang tinatanggap lang. Actually, hindi lang naman siya ang may sabi niyan eh. Ito, pakinggan pa natin yung isang KNP. Pag-iisipin mo kung tayo lang talaga, kung walang kapangyarihang nasa likod ng mga ganitong paggawa, hindi natin po yan magagawa, mga kapatid. Hindi natin magagawa yan. Ang katunayan, wala naman pong gumagawa niyan ngayon eh. Napakarami pong mga iglesyang nagkiklaim na sa Diyos sila ang totoo, walang ibang totoo, pag di pumasok sa kanila, lulutong ang gulugod sa impyerno. Ang dami pong nagsasabing yan. Pero wala ka pong makikitang gumagawa ng gawaing ito na makikita mo pong talagang masikap sa paggawa ng mabuti. Tingnan mo, 'di ba? So, yan ang claim ngayon ng ano wala daw ibang relihiyon na gumagawa ng kanilang ginagawa. Napaka ano naman, ano ba ang ano pinamimigay nyo at ano masasabi nyo kayo lang ang may kakayahang gumawa niyan. Ang nababalitaan ko lang naman usually pinamimigay lugaw. Hindi naman sa minamaliit ko po, no? Pero wag nyo namang maliitin din yung ginagawa ng iba. 'Di ba? Huwag niyo maliitin yung ginagawa ng ibang relihiyon na meron din silang ginagawang mga charity at kayo lang ang may karapatan na gumawa ng mabuti. Kayo lang. 'Di ba? Alam niyo, yung ganyang diwa, yung sila lang.
'Di ba parang sila lang ang may karapatan. Parang narinig ko na 'yan eh. Narinig ko na 'yan dati sa ano eh, sa isa sa mga binabatikos ni kapatid na Eli. Tignan niya, pakinggan niyo etong puno na 'to. Sabi nito, oh. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin eh? Sentensyado ka sa apoy. 'Di ba? Sila lang. Sila lang ang tinubuos. Paano mo pagmamanahin ang nasa labas? Sila lang daw ang may katubusan at sa loob ay wala. 'Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, nakakalungkot lang isipin ano na may mga tao na dahil sa hindi pagkaalam ng salita ng Diyos. Ewan ko, alam niyo, eto feeling ko sabihin na natin ano, yung mga usapang MCGI. Na usapang MCGI. Yung mga ah, hindi pa nakaalam ng katuwiran ng Diyos, no? Alam naman natin na hindi naman natin sila masusulit sa bagay na yan dahil hindi nila alam yung katuwiran 'di po ba? Yan ang pagkakaalam natin noon na may mga tao na hindi nila alam yung katuwiran kaya hindi naman natin sila pwedeng suliting buong buo na sila ay maling-mali na at maiimpyerno na dahil do sa hindi nila pagkaalam sa mga ginagawa nila. Pero itong mga to, no? Si Sis Luz, si Berdodel, mga naturuan to ng aral ng Diyos eh. Ang pagkakaalam ko ay madalas kayong kasama ni kapatid na Eli eh. Meron ba kayong narinig kay kapatid na Eli noon na ang iglesia lang ang may karapatang gumawa ng mabuti? Meron ba? Meron bang ganyan turo si kapatid na Eli noon? Na iglesia lang ang may karapatang gumawa ng mabuti at ang mga tagalabas, yung ginagawa nila ay hindi kinokompirma ng Diyos o hindi tinatanggap ng Diyos. Sigurado ba kayo na biblical yan na yung mga gawang mabuti na ginagawa ng iba na hindi nyo naman kapananampalataya ay hindi tinatanggap ng Diyos? Maghunos dili po kayo bago nyo i-claim ang isang bagay na yan dahil maaano kayo niyan sa Biblia dahil marami kang mababasa sa Biblia ng mga taong gumagawa ng mabuti, no? Kahit hindi pa sila kaanib sa iglesia ng Diyos, matatanggap sila ng Diyos. Tatanggapin sila ng Diyos. 'Di ba? Isang katunayan nun, yung nasa Mateo. Ito, basahin natin Ito, basahin natin. Mateo 25 at 40. Ano? Siguro itaas muna natin. Eto, eto. Ang sabi ng Panginoong Sokristo, no? Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ayan. Nagutom ako, pinakain nyo ako. Gawang mabuti ba to? Syempre, yung magpakain ka, gawang mabuti yan no? Ano pa? At ako'y naging taga-ibang bayan, at ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka?
o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. O tignan mo, itong mga to, kaanib na ba to? Hindi nga nila alam eh. 'Di ba? Hindi nga nila alam na gumagawa pala sila ng mabuti. Hindi nga nila alam na ay meron palang MCGI Cares na dapat pag tayo ay gagawa ay nakapolo tayo na may nakalagay na MCGI Cares dahil kung hindi ay hindi yan bibilangin na mabuti. Tayo magiging kolorho. 'Di ba? Hindi naman ganoon eh. Hindi ganoon ang ano dito eh. Hindi ito mga alagad ng Diyos. Bakit? Hindi nga nila alam eh na nakagawa sila ng mabuti dun sa mga alagad ni Kristo eh. 'Di ba? Kaya sabi niya, yung ginawa niyo sa isa sa mga ito, no? Eh sa akin ninyo ginawa. O maliligtas to. Binilang ng Diyos na kabutihan yung ginawa nitong mga to. Di po ba? Eh, dyan pa lang, sis Luz, bagsak ka na. Bakit? Eh yung kay Kristo, binilang ni Kristo eh. No, hindi naging ano eh, hindi naging sabi mo kasi hindi counted. Eh counted kay Kristo to eh. Para sa kanya counted yung ginawa ng mga ano eh, mga tao na walang pagkakilala sa katuwiran doon sa mga alagad niya. Di po ba mga kapatid? Mm. Yan hindi yan kinorek ni ano eh, ni KDR. Kaya nga pati si Rodel Mangiliman eh ganun ang naging ano niya, kanyang paniniwala, 'di ba? Na sila lang ang ano, may karapatan. Sila lang ang iglesyang gumagawa ng mabuti. Sena na po kayo. Nakakahiya eh. Nakakahiya. Alam mo, nakakahiya kung ako yung miyembro dyan. Tapos sasabihin nyo, kayo lang. Eh maraming mga ibang mga charity works na ang ginagawa eh, no? Baka hindi nyo kayang tapatan eh. 'Di ba? Eh, mahirap na lang kasing magbilangan kasi alam nyo, ang karaniwang sasabihin ng iba, no, ng mga miyembro po dyan ay, ayaw mo ikaw sa gawang mabuti. Ayan. Lilinawin ko lang po ng mga kapatid, hindi po ako tutol sa mabuting gawain. Ano, kaya nga ano eh, kaya nga pag-aaralan natin ito eh mga kapatid ano. Sige na nga, next time na lang ako magdadagdag ng additional information mga kapatid. Pero siguro sa puntong ito, pag-aralan natin itong mahalagang diwa na ito na sinasabi sa Biblia kasi ano ito eh, nakalimutan yata ito ng mga pangunahin na ni KDR, no? At ng kanyang mga ministro, no? Kasama ka na si Luz, no? Nakalimutan niyo yata ito, mga kapatid. Pero sige, pag-usapan natin ito. Ang paksa po natin ngayong pagkakataong ito bilang part po ng ating podcast sa episode 2, ito. Ang mabuting dapat makita at ang mabuting hindi nararapat ipakita ng isang lingkod ng Diyos ayon sa Biblia. Ayan, maganda po ito mga kapatid. Alam nyo kasi, meron pong isang kapatid na nag-message po sa akin. Actually, ako din eh. Dati, sabi ko, paano nga ba ito, no? Kasi ganito, ang sabi niya, basahin ko lang po yung message niya, no? Ang sabi po niya, brother, ask ko lang po regarding sa gawang mabuti. Ayan. Meron pong sitas na kung naglilimos, huwag magpatunog ng pakakak. Ayan. Pero meron din pong sitas na sinasabi na upang magliwanag ang inyong gawang mabuti sa harapan ng mga tao. Ayan. So paano mo nga naman i-reconcile yun? Siguro maganda, basahin natin yung talata, no, mga kapatid. Kasi ito yung isa sa batayan eh, no, ng MCGI Cares ngayon eh. Mateo 5 at 15, no? Sa 16.
lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ayan. Sabi dito, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ayan. Kaya pwede ikang ipakita, no? Kasi sabi ni Kristo dito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kaya pwedeng ipakita. Alam niyo mga kapatid, medyo delikado yun eh. Yung ganong analysis. Kasi sabi ni Kristo, ulitin natin mga kapatid Sabi ng Panginoong Kristo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ayan. Kaya pwede ikang ipakita. Ganun tayo. Pansinin niyo po, no, mga kapatid. Basahin natin ulit, ano. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang inyong maipakita ang inyong mabubuting gawa. May ganun bang sinabi si Kristo, mga kapatid? Lumiwanag ang ilaw nyo para maipakita nyo. Ganun po ba ang pagkakasabi po ng Kristo? Ulitin natin mga kapatid. Medyo talasan nyo lang po yung inyong pagpakikinig o pag-aanalisa sa nakasulat sa Biblia. No? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. So ang unang-unang gusto ng Panginoong Kristo dito, ang pangunahin niyang gusto, lumiwanag yung ilaw ng mga kausap niya. Tama po ba yun mga kapatid? Lumiwanag. Bakit? Pag lumiwanag yung ilaw ng mga kausap niya, no? Makikita ngayon ng mga tao yung ginagawa nilang mabuti. Ayan. Di po ba? Tama, di ba? Ganun eh. Ganun ang ang diwa nito. Hindi naman sinabi, lumiwanag ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang maipakita ninyo sa kanila. Hindi eh. Hindi sinasabi dito ni Kristo na intentionally ipakita mo. Hindi. Hindi niya sinasabing ganun. Pero tatalakayin po natin yan mga kapatid doon sa lundupan ng paksa natin. Pero sana may idea na po kayo, no? No, ito kasi ginagamit nila kasi ako nung una napapaisip din ako. Sabi ko, oo nga naman, no? Sabi kasi lumiwanag ang inyong ilaw para makita ang inyong mabubuting gawa, no? So, parang lumalabas, pwede mong ipakita. Pero tatandaan niyo po mga kapatid, no? Merong mga sinabi ang ating Panginoong Kristo na hindi dapat ipinapakita. Yan ang pag-aaralan po natin. Ayan. So sana medyo naka-ready na po kayo mga kapatid dito sa ating pag-uusap tungkol sa Biblia. Pasukin natin itong ating paksa mga kapatid. Ang mabuting dapat makita. Ayan. Ang mabuting dapat makita at ang mabuting hindi nararapat ipakita ng isang lingkod ng Diyos ayon sa Biblia. Pag ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat alam mo to. Hindi lahat ng mabuti dapat mong ipakita. Pag may ginagawa ka, hindi lahat dapat ipapakita mo. No, pero meron palang mabuti na dapat makita. At ito ngayon mga kapatid, no, Mateo 5:16, ayan tandaan niyo po ito mga kapatid Nasa Mateo 5:16 ang batayan na pwede daw makita. No? Pwedeng, actually mali nga yung sinasabi nila pwedeng ipakita. Walang ganun sinabi si Kristo na ipakita nyo yung mabubuting gawa nyo. Wala namang ganun eh. Ang sabi dito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Yung gawang mabuti na ginagawa ng mga Kristiyano, ano po, pag lumiwanag yung ilaw ng mga Kristiyano, makikita yon ng mga tao, yung ginagawa nilang mabuti. Makikita ng mga tao. Papaano yon mga kapatid? Ano ba yung ilaw? At papaano malalaman ng mga tao o makikita ng mga tao at ano yung mabubuting gawa na makikita nila? Yan ang mga sasagutin po natin. Sa awa at tulong ng Diyos, mga kapatid, sana subaybayan niyo po itong
podcast na ito, itong topic po natin na episode 2 at maintindihan po natin sama-sama kung ano yung tinutukoy po dito na mabuting gawa na makikita ng mga tao. Ayan. Sige, pasimulan po natin sa ganitong tanong mga kapatid ang ating paksa. Ano ang gawain ng isang taong naglilingkod sa Diyos? Ayan. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, ano ba ang isang gawain mo bilang taong naglilingkod sa Diyos? Basahin natin mga kapatid ha. Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan mga kapatid. So kapag ikaw ay lingkod ka ng Diyos, kagaya ni Pablo, kagaya ng mga kausap ni Pablo ng mga taga-Galasya, sabi niya, pag may pagkakataon tayo, habang meron tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Gawan natin ng mabuti ang lahat, no? Paglingkod ka pala ng Diyos, gagawan mo ng mabuti ang lahat, hindi lang mga PNP. Ano po? Hindi lang ang mga ang mga kilalang mga tao sa lipunan. Hindi. Dapat gagawan mo ng mabuti ang lahat. Lalo na, lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Sino ang priority mo pag ikaw ay lingkod ng Diyos? Ang priority mo dapat gumawa ka ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na no, sa kasambahay sa pananampalataya. Kaya pagka pananampalataya mo yan, dapat gawan mo ng mabuti yan. 'Di ba no? No, halimbawa, yung isang lokal, no? Kapos na, wala nang pangbayad. Unahin mo 'yun. Unahin mong tulungan 'yon na magkaroon ng pambayad. Bakit mas inuuna pa yata ang pamimigay ng mga tseke sa mga pulis? Wala naman akong tutol, alam mo, ang mga pulis, nakakatanggap na yan ng mga mga tulong. Unang-una sa gobyerno dahil tauhan sila ng gobyerno. Di naman ako tutol doon na mag-donate tayo sa kanila. Pero bakit yun ang parang yun yata yung mas priority? Maraming mga lokal, may mga kapatid na nangangailangan ng tulong, no? Magbasa ka lang sa sa mga social media, makikita mo may mga kapatid na dumadaing, may mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Mas yun pa yung mas nahuhuli pa sila, no? Dapat yun ang unahin kasi sabi ni Kristo eh. Sabi ni Pablo eh. Anong sabi ni Pablo? Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Ewan ko lang, no? Kasi alam ko, sinabi po yan ng kapatid na Ellie noon, no? Meron pa nga siyang sinabi dati, 'di ba? Meron mga halimbawa sa UNTV, may mga nagtatrabaho sa UNTV eh. Sabi niya dati, alam mo, pag merong nag-a-apply, kapatid at hindi kapatid, kahit na mas mukhang lamang yung hindi kapatid, mas gusto ko piliin yung kapatid dahil gusto kong gawan ng mabuti yung kapatid. Diwa yun ng Biblia eh. No? Hindi naman sa no, nagiging unfair ka, no? Kasi bilang isang nag-hire, it's in your prerogative eh, kung sino ang gusto mong piliin eh. 'Di ba no? Nasa puso mo, mas gusto mong i-hire yung kasambahay sa pananampalataya dahil udyok ng pananampalataya. Diwa yun ng Biblia, no? Pero hindi ibig sabihin nun na naging unfair ka. Hindi. Ginawa mo lang, in-execute mo lang yung authority mo o yung power mo. Kaya nasa diwa ng Biblia yun yung sinabi ng kapatid na Eli noon. Pero ito, ewan ko ngayon kung ganyan na ang ang priority, no? Kasi ang priority na ngayon, mga ah, saka na natin pag-usapan. Kasi lalawig tayo lalawak yung natin eh. So, yun po mga kapatid, no, paglingkod ka ng Diyos, hindi maikakaila, gumagawa ka dapat ng mabuti. Kaya ayan doon sa mga nagsasabi na, tutol naman ika kayo sa gawang mabuti. Hindi po.
Hindi ka may tutulgo sa paggawa ng mabuti. Kailangan lang yung gawang mabuti mo dapat kasang-ayon ng kalooban ng Diyos o kasang-ayon ng Biblia. Dahil baka mamaya mabuti ka ng mabuti, hindi na pala mabuti yan. Para sa iyo lang yan mabuti. Natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin nung nakaraan, mga kapatid. Yung sinabi ni Pablo, di ba? Basahin nga natin yun ulit. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 6 at 12, sabi niya, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. So parang ganito yung diwa nun, no? Lahat ng bagay para sa akin matuwid, pero hindi lahat nararapat eh, no? Hindi ko mo matuwid para sa iyo, eh dapat na 'yan, no? Dapat na 'yang gawin dahil merong katuwiran ng tao na iba sa katuwiran ng Diyos. Tandaan po natin 'yon, ano mga kapatid. Merong katuwiran na pangtao, merong katuwiran na para sa Diyos. Ayan, sa ibang paksa pag-aaralan po natin 'yan mga kapatid. Pero dito, sinasabi ko lang po na hindi po kami tutol sa gawang mabuti. Hindi po kami tumututol doon. No? Dahil nakasulat sa Biblia yon na paglingkod ka ng Diyos, gumagawa ka ng mabuti. Ayan, maliwanag na tayo dyan. Ha? Huwag nyo na po kaming sasabihan na kami ay tutol sa gawang mabuti. 'Di ba? Tutol kami sa paraan ninyo. Dahil hindi yan nakasulat sa Biblia. Pero sige, mamaya pag-usapan natin yan. Eh bakit ba ganyan ang katangian ng isang lingkod ng Diyos? Yung gumagawa ka ng mabuti. Bakit po? Epeso 2 at 10. Sabi ni Pablo, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. No? Kaya alam nyo mga kapatid, ang iglesia, nilalang yan kay Kristo Jesus, di ba? Yung mga tao ng Diyos, nilalang yan kay Kristo. Para saan? Para tayo'y gumawa ng mabuti. Anong mabuti ang gagawin natin? Hindi mabuti na gusto mo lang. Kasi alam nyo, merong mabuting pang tao eh. Merong personal na mabuti para sa'yo. Mabuti yun. No? Halimbawa, yung isang nanay, no? Nakita niya yung kanyang anak nagugutom. Eh wala na siyang ibang magawa. No? Wala na siyang ibang magawa kundi ang magnakaw. So napilitan siyang magnakaw para may maipakain siya doon sa kanyang anak. Para sa kanya, mabuti yung ginawa niya eh. Tatandaan niyo po si Robin Hood. Di ba no? Di ba ganun ang gawain ni Robin Hood, no? Parang mabuti yon para sa kanya eh. No? Nanakawan niya yung mga taong masasama at i-donate niya sa sa mga kapuspalad ng mga bata. Oh. Mabuti yon para sa kanya. Pero totoo bang mabuti yon? Eh meron kang inagrabyadong tao eh. Kahit sabihin mo na masamang tao yan, ginawan mo pa rin ng masama yung tao na yun. O yun ba ay mabuti na rin para sa Diyos? Hindi ganon mga kapatid. Merong mabuting kaukulan na para sa Diyos. Ano ba yung mabuti para sa Diyos? Basahin natin. Roma 7:12. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yun pala ang mabuti mga kapatid na para sa Diyos. Hindi lahat ng mabuti na sasabihin ng tao mabuti na rin para sa Diyos. Baka mamaya yung mabuti nyo, no? Gumagawa naman kami ng mabuti. Baka naman yung kabubuti nyo, eh, sabi nga nung isa, 'di ba? Sabi nung isa na nagsabi sa akin, may masama ba sa turo ni Kuya na gumawa ng mabuti? Meron ba? Tanungin niyo muna, mabuti ba talaga yung tinuturo niyang kuya niyo? Bakit? Ang utos, banal, matuwid at mabuti. Yung utos ng Diyos, yun ang mabuti. 'Di ba? At 'yun ang dapat ginagawa ng lingkod ng Diyos dahil ginawa kang lingkod ng Diyos para ka gumawa ng mabuti. Sabi ni Pablo, para sa mabubuting gawa. Ang katunayan niyan bilang isang tao, Ecclesiastes 12 at 13.
ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So bilang tao, no, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, matuto kang matakot sa Diyos at dapat natatakot ka sa Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos. Meron kasi mga tao ngayon, sinasabi nila natatakot sila sa Diyos pero sa bibig lang. 'Di ba, no? Sinasabi lang na meron silang takot sa Diyos, pero hindi mo naman makikita doon sa kanilang ginagawa. Pero pag talagang natatakot ka sa Diyos, dapat sumusunod ka sa kanyang utos. Dahil yung utos ng Diyos, yun po ang mabuti. 'Di ba? So, maliwanag na po ba yon mga kapatid? Na tayo pag naglilingkod tayo sa Diyos, dapat gumagawa tayo ng mabuti. Kaya doon sa mga kapatid, no? Doon sa mga taga MCGI na nagsasabi ngayon na kayo ika ay tutol kay kuya dahil tinuturo ni kuya gumawa ng mabuti. Again, hindi po kami tumututol sa gawang mabuti. No? Ang totoo niyan, kayo nga ang tutol sa gawang mabuti. No? Mag-anuhan tayo, magtuusan tayo. Sino ang tutol sa gawang mabuti? Kayo. Bakit? Kayo lang pala pwedeng gumawa ng mabuti. Yung ibang mga tao na gumagawa ng mabuti, no? Gumagawa ng mabuti na nasa paligid nyo at maging yung mga hindi kayo kilala. Sabi nyo, hindi sila, hindi binibilang ng Diyos. Yun ay koloro. Na Luz. Opo, kapatid na Daniel, salamat sa Diyos. Happy second day ng ating SPBB. Kahapon, yung pinag-aralan natin, napakaganda po noon. Lalo nating na-appreciate ngayon na tayo ay tinawag ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kasi kagaya nga po ng napag-aralan natin, napakalaking karangalan para sa atin na tayo ay tinawag ng Diyos. Kasi yung pagtawag niya sa atin, yun ang nagbibigay sa atin ng karapatan para naman tayo makapagpahayag ng kanyang karangalan. Kasi kagaya nga po ng nabanggit kahapon, napag-aral natin kahapon, kahit na may mga ibang mga nagkiklaim na sila ay nagpapahayag ng karangalan ng Diyos, gumawa man sila ng mga charity works, gayahin man nila yung mga ginagawa ng MCGI. Pero ano yun, kumbaga, kolorum, ganun, hindi legit. Hindi ikaw ang allowed kasi, hindi ikaw ang kinikilala na dapat na gumawa noon at hindi counted. Pag-iisipin mo kung tayo lang talaga, kung walang kapangyarihang nasa likod ng mga ganitong paggawa, hindi natin po yan magagawa, mga kapatid. Hindi natin magagawa yan. Ang katunayan, wala naman pong gumagawa niyan ngayon eh. Napakarami pong mga iglesyang nagkiklaim na sa Diyos sila ang totoo, walang ibang totoo, pag di pumasok sa kanila, lulutong ang gulugod sa impyerno. Ang dami pong nagsasabing yan. Pero wala ka pong makikitang gumagawa ng gawaing ito na makikita mo pong talagang masikap sa paggawa ng mabuti. O sino ngayon sa atin ang tutol sa gawang mabuti? 'Di ba? Lalabas tinututulan nyo yung ginagawa nilang mabuti, 'di ba? Bakit? Kasi sabi nyo, hindi counted yun eh. O edi kayo ang tutol sa gawang mabuti. Kami wala kaming sinasabing ganun. Hindi kami tumututol sa gawang mabuti. Alam nyo kung saan kami tutol? Sa pagpapaimbabaw. Dahil bawal yun ni Kristo. Mamaya alamin natin yan. Eto. Kung ang paggawa pala ng mabuti, mga kapatid, ay kalooban ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya, meron bang mga gawang mabuti, no? Specifically, na hindi dapat ipakita ng mga lingkod ng Diyos? Ano-ano ito, mga kapatid? O basahin natin na. 6:5. Basahin po natin. Mateo 6:5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Ayan. So alam nyo, dito sa punto na to, kadiwa natin si Kristo no po, mga kapatid. Bakit? Hindi naman siya tutol sa gawang mabuti. Bakit? Yun bang pananalangin ay gawang mabuti, mga kapatid? Gawang mabuti. Pero,
Tinututulan ba ni Kristo ang pananalangin? Hindi. Pero dito, may tinututulan si Kristo dito. Ano yun? Huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. O, di ba? Di kadiwasan ng sinabi ko kanina, no? Tutol kami sa pagpapaimbabaw. Bakit? Yun ang sabi ng Panginoong Kristo. Huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Bakit? Anong ginagawa ng mga mapagpaimbabaw? Iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ayan po mga kapatid. Kaya alam niyo po, ang pananalangin po pala, pagkalingkod ka ng Diyos, hindi yan pinapakita. Ano po? Kaya kung makikita niyo po, 'di ba no, ang dating daan, hindi naman po pinapakita eh. Maririnig nyo po, meron pong panalangin, maririnig nyo lang, no? Kasi hindi maiiwasan 'yon pag mananalangin sa mga doktrina, no? Pero hindi kayo makakakita na binibidyohan yung pananalangin. Bakit? Eh bawal kasi 'yun eh, na ipakita yung pananalangin eh. Di po ba? Upang sila'y mga kita ng mga tao. Gawain yan ng mga mapagpaimbabaw. Kaya pag nakakita po kayo ng mga relihiyon na nagpapakita sa kamera pag nananalangin, tiyak yon, mapagpaimbabaw yon. No? Sasabihin, oh hindi naman ikaw kami nagpapaimbabaw. Sino mas paniniwalaan ko? 'Di ba? Parang ano yan eh. Parang sa MCGI case yan eh. Hindi naman ikaw kami nasa intention namin gumawa lang ng mabuti. Hindi kami Sino mas paniniwalaan ko? Sabi ni Kristo yun eh. Hindi po ba mga kapatid, natatandaan niyo po yung episode 1 po natin? Sino po ang pakikinggan natin mga kapatid? Sino ang mangangaral na legit na pakikinggan natin? Si Kristo. Eh si Kristo nagsabi nito eh. Pagka nakikita ka ng mga tao at nananalangin ka, no, pinapakita mo, tawag sa iyo ay mapagpaimbabaw. 'Di ba? Sabi ni Kristo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapat ikaw, pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Yan ang gusto ng Panginoong Kristo. Pray pray in discreet. Pag mananalangin ka, nakatago. Kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Diba? Nasa lihim. Hindi pinapakita. Hindi pinagpaparangalan. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Di po ba no mga kapatid? Kaya ito ang isa. Ano yon? Yung pananalangin. Mabuti po ang manalangin. Mabuti ang pananalangin. Pero hindi yan ipinapakita at hindi dapat ipakita pag ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Maliwanag po ba yon mga kapatid? O meron pang isa. Tuloy lang natin. Mateo 6:16. Eto. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na muka sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Na tapat ikaw sa pag-aayuno mo, langisan mo ang iyong ulo, hilamusan mo ang iyong muka, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim. At ang ama mo na nakakikita sa lihim, gagantihin ka. Ayan po mga kapatid. Ano po yung isa? Pag-aayuno. Kaya pag mag-aayuno ka, hindi ka katulad ng iba na, ako ang ating minamahal na pastor, nag-ayuno, 40 days, 40 nights. Di ba? Yung pag-aayuno lantarang inilalathala na sila ay ang kanilang minamahal na pastor ay kasalukuyang nag-aayuno at
Ayan na ika, nangihina ang ating pastor dahil yan na ika ay nag-ayuno ng 40 days. Di ba no mga kapatid? O, ang pag-aayuno pala hindi dapat ipinapakita. Ano mga kapatid? Ngayon, dito naman sa MCGI, merong kakatuwa. Ano, bakit? Alam nyo ba yung usapang ayunong may kainan? Yan. Yan ay turo ng ano ng MCGI Cares Turo yan ni KDR Na ano yun? Pwede kang mag-ayuno kahit kumakain ka. Bakit? Dahil ang ayuno ay gawang mabuti. 'Di ba? Kaya tuwang-tuwa si no, si Brad Josel. Bakit? Nung sinabi na, di ibig sabihin pwede ka nang mag-ayuno. Nagbe-breastfeed ka, may diabetes ka, tatanungin kita, ito ba ngayon na inilatag ng kapatid na Eli na ito, pwede mong gawin o hindi? Pwede po, kuya. Di ibig sabihin, pwede kang makapag-ayuno kahit na kumain ka. Opo. Tama po. Diba? Bakit? Kasi ang pag-aayuno daw ay gawang mabuti. Tignan nyo mga kapatid Ito, i-analyze po natin. Maganda to. Sabi nila, pag gumagawa ka ng mabuti, yun ay pag-aayuno mo. Kaya nga pwede kahit kumain ka kasi ang katumbas ng pag-aayuno mo yung gumagawa ka ng mabuti. 'Di ba? Kaya sabi ni di lumalabas, pwede na, 'di ba? Pwede ka nang kumain. Ano ibig sabihin? Yung paggawa ng mabuti, pag-aayuno. Ano sabi ng Panginoong Kristo, mga kapatid? Bawal ipakita ang pag-aayuno. Bakit yung gawang mabuti nyo, pinapakita nyo? Kung yung paggawa nyo pala ng mabuti ay pag-aayuno. Hindi nyo ba naisip to? Di ba? Sabi nyo, yung gawang mabuti o yung pag-aayuno na nasa Biblia ay paggawa ng mabuti. Sabi ng Panginoong Kristo, bawal ipakita yung pag-aayuno. Ba't nyo pinapakita na nag-aayuno kayo? Ba't nyo pinapakita na gumagawa kayo ng mabuti? Dapat itago nyo yan. 'Di ba? Ganun yan, 'di ba? Alin ang paniniwalaan natin kung susundan natin yung lohika nila na yung gawang mabuti pala ay pag-aayuno? No? Baliktad pala. Yung pag-aayuno daw, yung totoong pag-aayuno, yun daw yung paggawa ng mabuti. Di kung yung paggawa ng mabuti ay pag-aayuno pala, sabi ni Kristo, wag malaman ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ba't kayo naka-broadcast ang inyong paggawa ng mabuti? Tanong lang naman. Diba no, mga kapatid? Naisip nyo na ba yan? Nung pinaksa sa inyo yan? Gawang mabuti pala yung pag-aayuno No? Gawang mabuti pala ang tunay na pag-aayuno. Ito ang pinili ng Diyos. No? Yung batayan nila nasa Isaias Ano ibig sabihin? Di kung halimbawa, hindi ka pwede na hindi ka kakain, meron ka bang paraan para ka makapag-ayuno? Meron. Kasi masdan mo gusto ko lang ipapansin sa inyo po mga kapatid at eto kapatid na Rodel, ikaw naman keen ka din naman sa ganyan siguro Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Ang gusto ko lang makita at i-point out sa iyo, ayuno ba yan, Brad Rodel, o hindi? Ayuno po, kuya. Ayuno. Diba? Opo. So, kung halimbawa, gawin mo ito na sinasabi na ayuno na aking pinili, nag-aayuno ka o hindi?
Nag-aayuno ka po, kuya. Nagbe-breastfeed ka, may diabetes ka, tatanungin kita, ito ba ngayon na inilatag ng kapatid na Eli na ito, pwede mong gawin o hindi? Pwede po, kuya. Di ibig sabihin, pwede kang makapag-ayuno kahit na kumain ka. Opo. Tama po. No? Yun pala ang tamang pag-aayuno, yung paggawa ng mabuti. Bakit yung gawang mabuti nyo kuno na ah, pag-aayuno ayon sa kahulugan ni KDR, ipinapakita nyo. Di lumalabas, pinapakita nyo na nag-aayuno kayo kung susundan yung logic nyo. Di ba no mga kapatid? Kaya yan. Diyan sa punto na yan, magulo. Ang sabi nga ng kapatid na Eli dati, ang tawag niya doon sa mga aral ng mga alam niyo yon, yung mga ibang relihiyon. Sabi niya parang topsy-turvy. Parang alam niyo yon, ah, ang topsy-turvy, eto, isa siyang topsy-turvy. Ano yon? In a state of being confused. Not well organized. Confused na sila eh. Ano ba yung paggawa ng mabuti? Pag-aayuno. Sabi ni Kristo, bawal ipakita pag-aayuno. O, di dito pa lang pala, ano na kayo? Ipit na kuya nyo. Di ba? Ano sabi dito? Confused, not well organized, or giving importance to unexpected things. No? You didn't see it coming na meron palang ganong talata. Pero alam ko, alam ng kuya nyo yan eh. No, akala kasi ng kuya nyo, lahat na nang sasabihin niya, siya na lang ang tama. At bawal ka na magduda doon sa sinasabi niya. 'Di ba? Yan ba? Yan ba ang nasa Biblia, mga kapatid? Yan ba ang mangangaral na sa Diyos? Mali-mali ang turo, no? Ang itinuturo, kukontra doon sa sinasabi ng Panginoong Kristo. No, mga kapatid? Kaya, ayan. So sana, pag-isipan niyo mabuti yan, mga kapatid. Nananawagan po ako doon sa mga kapatid na patuloy, no, na namumuhi po doon sa mga kagaya namin na may tanong kay kuya at binablock po kami. Mga kapatid, hindi po namin layunin na ah, magpasama ng sino paman. Tayo kasi, no, tinuruan tayo na maging biblikal. Tinuruan tayo na magbasa ng Biblia. Hindi tayo tinuruan ng kapatid na Eli na isara na ang Biblia at ang isipin na lang lagi ay pag-ibig. Hindi ganun ang turo ng kapatid na Eli sa atin. May I just remind you, mga kapatid, na hindi ganyan ang natutunan ninyong aral. Doon sa mga bagong kapatid, hindi ko po kayo masisisi, pero doon sa mga matatagal ng kapatid, lalo na sa mga manggagawa dyan, hoy, mahiya kayo. Mahiya kayo. Bakit? Hindi yan ang natutunan nyo na maging panatiko sa tao. Hindi yan ang natutunan natin, mga kapatid. Tinuruan tayong magbasa ng Biblia. At sa Biblia, bawal ipakita ang pag-aayuno. At kung sa pakahulugan ninyo, yung pag-aayuno pala ay gawang mabuti, ba't nyo pinapakita yung mabuting kuno yung ginagawa? Di ba? Pag-isipan niyo po yan, mga kapatid. O ngayon, eto pa ang huli, no? Ang isa pa, sasabi ng Panginoong Kristo na wag mong ipapakita. Anong sabi niya? Mateo 6:1. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan, wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. O, di ba dito, mga kapatid, maliwanag na may ipinagbabawal si Kristo na ipakita. Alin yon?
Mag-ingat kayo, huwag niyong ipapakita yung ginagawa niyong katuwiran sa harap ng mga tao. Bakit? Sa ibang paraan, hindi kayo gagantihan ng ama niyo na nasa langit. Ano yon? Kaya nga, ito yung conclusion ng Kristo. Ano yung katuwiran na hindi mo ipapakita? Pag ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Tignan nyo mga kapatid. Ang intensyon pala nung mga tao na ipinapangalandakan na sila'y naglilimos sa mga tao, ang intensyon nila, mapuri sila. Na kanino po ang kapurihan mga kapatid? Sa kanila, doon sa mga naglilimos. Kaya nga tama-tama yung pangalan eh. MCGI cares. Sino po yung napupuri? MCGI. Sino ba yung MCGI? Hindi naman ng Diyos yun eh. Ang MCGI, members. Kaya yung MCGI, yung mga miyembro, ang napupuri dyan. Nag-iisip ba kayo, mga kapatid? 'Di ba? Sabi nyo, para ika sa karangalan ng Diyos. Ginagamit nyo lang ang Diyos. Ginagamit nyo lang yung salitang Diyos. Pero hindi ang Diyos ang napupuri diyan. Yung MCGI. Ano ba yung MCGI? Hindi naman ng Diyos yung MCGI eh. No? Ang MCGI is yung mga miyembro. 'Di ba naturuan tayo ng kapatid na Eli, 'di ba dati? When we say MCGI, hindi nga yun mismo yung iglesia eh. Hindi yun mismo yung iglesia. Yun yung mga miyembro. Kaya nga tayo ay mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Tayo yung tinutukoy doon. Diba? Kaya sa panahon ng kapatid na Eli, nung siya ay nangangasiwa, sabi niya, tayo yung mga miyembro dahil tayo ay umanib sa iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Nakalimutan na yata ninyo ang analytical na tinuro sa atin kung papaano i-analyze ang mga bagay-bagay. Kaya ganyan na. Kaya, sa bagay, alam nyo, hindi ka taka-taka eh. Bakit? Yun nga ang nakausap ko, di ba mga kapatid, yung kwento ko po sa inyo. Manggagawa yun ha. Nandyan na yun ngayon sa Papua New Guinea eh. Diyan yan naka-destino sa Papua New Guinea. Yung isang manggagawa dyan na halos kasabayan ko. Actually, nauna pa po ko sa kanya. Ano sabi niya? Hindi na ako particular dyan sa Biblia eh. Bakit sa akin pag-ibig na lang. Hmm. Diba? Yan ang napapala nyo. Kakapag-ibig nyo. No? Hindi nyo na alam kung ano ang tamang pag-analisa ng nakasulat sa Biblia. Diba? Maliwanag yung sabi ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Yung mga tao na ipinapangalandakan nila na sila'y naglilimos, ang hanap nun yung kanilang sariling kapurihan. Bullseye. Bullseye sa MCGI Cares. 'Di ba? Tumpak na tumpak sa inyo to. Bakit? Kayo ang napupuri. No? Ang pangunahing napupuri yung mahal na kuya. 'Di ba? Alam niyo po ba 'yan mga kapatid? Mahal na kuya. 'Di ba? Mahal na kuya. Ganyan ang ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga, sa mga daan upang sila'y magkapuri. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapot ikaw, ayan, pagka ikaw ay naglilimos, huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim, gagantihin ka. Tignan nyo to mga kapatid, di ba no? Kaya ang Diyos, alam nyo, may sinabi pa nga maganda dito si kapatid na Eli eh. Ano yun? Alam nyo ba kung bakit pinalilihim ng Diyos ang paglilimos mo? Hindi lang yun para sa iyo na nagbigay eh.
Mahal din kasi ng Diyos yung binigyan mo. Bakit? Iniingatan niya yung karangalan nung binigyan mo. Kasi pag ikaw nga naman, sinabi mo, oh, maglilimos ako, eto, bibigyan ko to. Di ba? Napapahiya yung mga, ano, yung nilimusan mo. Di ba? Yung karangalan niya, wala na. Kasi nagmumukha na siyang kaawa-awa sa harapan ng mga tao. Ganun din ang Kristiyano. Ang paggawa ng mabuti, meron kang itatago. Sinabi naman ng Diyos mananalangin ka, nakatago ka, kung pwedeng itago. Huwag mong iintensyonin na ipakita. Maglilimos ka. Alam niyo kung ba't kasama pati paglilimos? Ang Diyos talagang napakabuting Diyos Bawa, nilimusan ko si Sis Luz. O kaya si Brad Danny. Pinaalam ko sa mga tao, binigyan ko si Brad Danny. Parang naiinsulto si Brad Danny nun Oh? Para mang hinahamak mo na naglimos ka, para bang siya, nabubuhay na lang siya sa awa mo dahil nilimusan mo siya. Parang naiinsulto siya, ayaw ng Diyos nun Kaya pag naglilimos ka, huwag mong ipapaalam yung ginawa ng kanan sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Pinoproteksyonan ng Diyos yung nilimusan mo, tinulungan mo, para wag namang ismulin at mapahiya. Nakikita mo ba kung gaano kabuti ang Diyos, kapatid na Josel? Pati doon sa binigyan, mapalad yung nagbibigay, pero mapalad din yung binibigyan pag ang nagbibigay, yung nagbibigay na mapalad. Kasi hindi ka iinsultuhin noon, hindi ka noon iismulin, hindi ka noon ipagsasabi, hindi ka noon susumbatan. Diba no mga kapatid? Kaya ayan, dapat sana alam natin ito Maliwanag ito at naituro sa atin ito ng kapatid na Eli. Ano yun? Bawal ipakita ang pananalangin, ang pag-aayuno, at ang paglilimos. Ayan mga kapatid, 3 bagay po yan. Ngayon, ano ang mga mabubuting gawa na dapat makita ng mga lingkod ng dapat makita sa mga lingkod ng Diyos na ipinahihintulot ng Diyos? Ayan, alamin natin ito mga kapatid kasi again, balikan natin yung Mateo 5:16. Let your light shine, di ba? Ito yan Lumiwanag na gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Tandaan niyo po mga kapatid again, uulitin ko po. Hindi sinabi dito ni Kristo na upang maipakita ninyo sa kanila ang inyong mabubuting gawa. Hindi po ganun ang pagkakasabi ni Kristo. Pag lumiwanag yung ilaw, mga kapatid, makikita mo o makikita ng mga tao ang mabubuting gawa na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Ano itong mabubuting gawa na ito na makikita ng mga tao, mga kapatid, pag lumiwanag ang ilaw? Alamin po natin yan, mga kapatid. Sa susunod po nating ah, sa part 2 po nitong podcast natin. Sana po ay may natutunan po kayo mga kapatid. Meron pa akong na-share sa inyo. Ito naman ay hindi bago mga kapatid dahil naririnig na rin natin ito sa mga exposition ni kapatid na Eli di ba? Siguro nakalimutan lang dahil alam niyo yon uso na kasi sa kanila ngayon ang bagong perspective. Yan. Mas malinaw na daw ngayon ang paliwanag. Dati daw ika ay puzzle. 'Di ba? Parang mga puzzle. Nung pinaliwanag ng kanilang kuya ay para na siyang isang puzzle na nabuo. Parang lumalabas no? Ang labo ng paliwanag noon, ngayon na lang pinapaliwanag ng mas maliwanag. Ewan ko sa inyo. Kung mas maliwanag pala magpaliwanag yung kuya nyo, no? Bakit hindi sa ngayon magpatanong? Kasi kung malabo pa lang pagkakapaliwanag ni kapatid na Eli noon, kawawa naman yung mga nagtanong noon, hindi pala ganun kalinaw pa.
yung mga sagot sa kanila. Eh kung may pagmamalasakit yung kuya nyo at mas maliwanag pala siyang magpaliwanag, dapat yung pinaliwanag ni kapatid na Eli noon sa mga nagtanong sa kanya, mas liwanagin niya. Hindi ba ganon? Hindi ba ganon, no, mga kapatid? Tama po ba yon? Kasi claim nila yun, sabi nila eh. Dati daw parang malabo pa yung kanilang mga naintindihan at ngayon na lamang mas maliwanag na. Kung mas maliwanag na pala ngayon, dapat mas lalong magpatanong ngayon ang kuya nyo. Di ba ganon, ano mga kapatid? Pasensya na po kayo, naubusan na po ako ng boses. At ayan, sa susunod na lang po mga kapatid, tuloy po natin itong pag-aaral ng katuwiran ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Salamat po sa Diyos mga kapatid at magandang araw po sa inyong lahat.